Palo ang mga istorya nga nagahitabo sa banwag sana to para po sa inyo na. Lapit mga kaibigan, makinig kayo. Ako'y may dala-dalang balita galing sa bayan ko. Nais kong ipamahagi ang mga kwento at mga pangyayaring nagaganap sa lupang pinangako. Ako'y Pilipino sa isip at sa gawa, ngunit bakit mga pinuno lamang salita? Sa gobyerno na krisis, murahin at matawa na may pamilyang kumakain na kulang sa 2 beses sa isang araw. Minsan wala mang balugo, bakit ganito kabago sa pagkain nila? Dadaputin, kakainin ang batang puto. Alam ba ng mga husgado ang lahat ng hukom na merong mas masahod pa sa haso na kakatayan na naigay magpipahirap sa sarili mong bayan. Mga bata na dapat na ginagaway maglaro, magpuntay agos ng pawis at magbanat ng mundo upang kumita ng ilang pirasong piso madungis. Kakayo na makamayan paana manhin sa matulis. Di manika ang hawak ng kanyang pumunting braso, pagposisyon taong bola na kapatid at may baso sa harapan na nababaka sa kanila niya. Waryang pambili ng tinapay na panglaman sa tiyan. Mga pinunong bago mamatay at magkasakit sa sarap ng buhay sa akin ay makinig, makinig. Tuhol mga kaigsuunan, paminaw ka mo. Doon ako'y lala ng mga balita, ikan sa banwa ko. Gusto ko nga iba-ibalo ang mga istorya na nagahitabo sa banwag isa na to. Mga baka na lumudura na nakapuy at ratingga, tangan-tangan ng balot ang kaso ng pagbating pa. Bakit di mapagtusa ang mayayaman at tuka sa paninawang kamalit ay labis at paglulusa. Pare-parehong sundalo, Muslim o Kristiyano, kailangan ang pagtawin mo, walang sinong panalo. Walang panalo dahil sa huli tayo matalo. Pinoy ang nasa loob na ataon na sinara. Ito ba talaga ang supa ito sa lupa? Pinangako respeto at pagmamahalan, ikilit natin